umagang kay ganda. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord sa kalakasang taglay. Thank you Lord sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you Lord sa umagang kay ganda. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord sa kalakasang taglay. Thank you Lord sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every blessing is a blessing. Amen. Hello, hello, good morning. Yan, wow, it's Wednesday morning again. So, yan, kayo ba'y handa na sa weekend? Yan, dahil alam natin yan, naka-red na ako, no? Ako ang Valentine's na ako. Sino kaya ako Valentine ko? Bakit sa mami ko? Anyway, yan, good morning po Ate Clark Cuenco, Ate Nelia Clemente, good morning sa lahat na nandiyan. At yan, 4,000 and counting. At today's February 11. Uy, alam ko birthday ni Mama Paula ngayon. Yan, happy birthday Mama Paula. Yan po, sana makarating ang pagbati namin sa iyo. Yan, kung si Ate Medi pupunta doon, happy birthday Mama Paula. Si Mama Paula marami ring account. Hindi automatic. Kaya si Mama Paula. Sino ba ba?
Si Ate Lourdes Nacionales, yan, sa natin kaibigan. Happy birthday. At Sister Baby Kanilaw, yan. Happy birthday. At si Katie Wayland, yan, from Australia. Happy birthday, Katie Wayland. Amen, yan. So sa mga nag-birthday at nag-anniversary ng kasal nila, happy birthday, happy anniversary. Especially nga ngayon malapit na ang weekend na araw na naman ng mga mapupula. Okay, so let's do this. Let's pray. Father God, salamat po sa magang ito. Salamat po na ikaw nga po ang patuloy na sumusubaybay sa amin. I pray, Lord, that you will be with us, O God, and continue to work in our lives. Lord, bless our episode today. Maraming pang pagpala at maraming tunay na ma-encourage. For this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Yan. Hello, Jimich. Good morning. Yan. Praise the Lord. So, kamusta na po ang ating halos malapit na namang mga lahati ang buwan. Pero syempre sa gitna ng February ay ang February 14 na inabangan na marami. Yan. Pero sino kaya dyan ang member pa rin ng SMAB? Ako ba, member na ba ako ng SMAB? Samahan ng malalamig ang Valentine, no? Di ba? Yeah, pero syempre, I will still relive the Valentine's Day that we have had. The last time na meron lang Valentine ako nasa hospital din kami ni Pastora Maricel. Yan, so anyway, mas maganda na ka-Valentine niya si Jesus ngayon. Amen. So, praise the Lord. So, tayo po sumama sa Panginoon. Let's worship with the psalmist this morning. Yan ang ating ka-Valentine, si Lord mismo, di ba? So, huwag ka na malungkot kung wala kang ka-Valentine. Nandiyan si Lord para tayo samahan, para tayo ay siya ang maging ka-Valentine natin. Yan, samahan nyo na lang ako, di ba? Let's worship the Lord. With the psalmist.
praise God. Wow, hindi mo kasawang purihin ang Panginoon. At diba, hindi nga talaga tayo kasawang pagpuri sa Panginoon, no matter what, amen? Talagang sarap purihin ng Panginoon. Alam niyo ng Josie Barleta, yan, tagging a lot of people. Ate Lucel Baldos, good morning. Ate Lynn Manson, good morning. Yan, at ano ba? Ate Nelia. Yan, sa lahat ng pumapasok, share, tag, para po mas marami pa marating ang ating live ngayon. So, yun nga po, malapit na rin po ang ating First Fruits Festival at ang ganda ng patutuong senior niya, no? Ni ni ano pangalan niya? Siya nga. si Natalie Espino, yan. Siguro pwede natin share ngayon yan para ma-encourage tayo, isang kabataan na naniwala sa kapangyarihan ng katapatan sa pagbibigay, na kung siya ay nung kabataan pa ay talagang nagnais na magbigay, lalo ngayon to work na siya, mas lalo niyang gusto maparangalan si Lord as part ng first ang kanyang pagsamba sa Panginoon. So we encourage everyone to do the same, na hindi to po about money, kundi about our honoring our God. Amen. Ito po para natin, para maparangalan talaga si God sa ating buhay. That will be on Sunday, pero kung hindi mabigay mo sa Sunday ang first fruit, it can be done after any Sunday after February 15, as much as possible siguro, kahit within 2 weeks yung para di na makalimutan, kasi pag makakalimutan na yan kaya para sa kapurihan ng Panginoon. Amen. Let's honor our God. Yan, tulad natin ng ating pag-uusapan din ngayon. Yan, so kung hindi man ma-share, yun, panoorin po natin yan sa Facebook. Naka-share po yan sa ating mga Facebook page, mga group chat. Yan, para talaga maparangalan si Lord sa ating mga patotoo ng kabutihan ng Diyos, and we would like to hear more of that. Yan, ang ganda rin matotoo ni May tsaka ni Sister Janice, di ba? Nung Sunday na pinatotoo nila kung paano sila pinagpala ni Lord. Imagine 10 years na pala natin ginagawa ito, at marami na naging bunga, yung church natin, yung ating masasakyan, yung ating mga gamit ngayon, yung sa music, ang dami nang nating na kuwang mga gamit for as part of that. Kaya maganda na talagang i-honor natin si Lord. Pakinggan natin yung patotoo ni kung sa akin. Dali lang. Hello, Brother Eli Gabriel, good morning. Loading. Yan, first fruit. Yan, panoorin po natin to. First fruit testimony ni Sister Natalie Espino. Yan, share natin. Mininte natin. Good morning. Ate Beatty, Rose Liberty yan. Ate Lisa Enriquez, good morning. Welcome sa ating every gising.
Wednesday edition. Yan, at a reminder nga na this Sunday na po ang ating First Fruits Festival. Let's honor our God with the best that we can give to God as part of our first blessing for the year 2026. Yan, kaya nga tinapat natin after ng first after ng first month ay kasi nga kung ang product ba ay first salary ng yung ng 2026 yan, mabibigay mo na dahil nga tapos na ang February ay ang January. Kung hindi mo mabigay at kung gusto mo talaga ma-honor si God in a way that you will really honor Him, talaga next year ay talaga mas maganda pag-ipunan. Ako ginawa ko, inipon ko nga yung aking last year pa lang ang talagang maging goal ko na ay yung maibigay yung unang salary for the year. So syempre hindi mahirap ibigay ng parang from yung actual na mo, maganda talaga pag-ipunan mo yung amount na yon para the Lord will really be honored in your first fruit. Ayan. So ayan, at ayaw niyang bumigay siya. Okay. At wala pa yung ating naghang. Ayan na siya naghang. Okay, so ayan, anyway, habang inaabang natin, ayaw kasing natin sa bila. And also, marami tayong magiging event din this month. Meron tayong couples night on February 22. So sa lahat ng mga couples dyan, come on, let's join together para po talagang marami rin po ang talagang we want to restore marriages, we want to rekindle yung mga pagmamahal na dapat talaga ay katulad ng pag-usapan namin kahapon dapat talaga nire-rekindle yung para sa yung ating pagmamahal sa Panginoon at even sa ating mga mahal sa buhay. Yan. So we do hope na yan. Okay. So let's hear it from Sister Natalie, yung bagyong kabataan nagte-testimony. Nawa tayong mahamon sa kanya sa kanyang patotoo. Magandang araw po sa bawat isa. I just want to testify to how good and faithful God has been in my life. I began giving my first fruit po year 2021. I was just a youth back then, and as a student, wala pa akong ganong kalaking pera para magbigay sa Lord. Kaya sa pamamagitan ng pagsayo ko na lang po muna ipinapakita yung pagsiserve ko sa Kanya. Pero sabi ko, Lord, kahit konti lang, gusto kong magbigay ng best ko para sa'yo. So, galing po sa baon ko, yung allowance ko, yung binibigay ko for Him. That time po, hindi ko pa alam kung ano yung magiging epekto nito sa buhay ko. Pero nagtiwala ako. Fast forward po to 2025. Until now, nagbibigay pa rin po ako ng first fruit. And last nga po nung last year, which is February 2025. And from being a youth, now I have a work na po. Kaya hindi na ako nakasayaw this year. And after I gave my first fruit po last year, I graduated as magna cum laude last June 2025. So kung sariling lakas at talino ko lang po ipangahawakan ko, alam ko hindi possible na mangyari yun. But God made it happen. And hindi ko po alam na darating ako sa point na yun, but God's faithfulness was beyond anything I expected. And after a month of graduation po, I was accepted into my first job. Walang backer, walang swerte, si Lord lang ang nagbukas ng pinto para sa akin. Sa totoo lang po, sobrang hirap ng unang buwan ko sa work. Like training pa lang po, umiiyak na ako. Buti na lang nandyan si Lord. He carried me every single moment. Maraming beses ko na pong gustong mag-give up.
Pero hanggang ngayon naalala ko pa yung mga midnight cries ko kay Lord dahil sa work ko. But He gave me the strength to keep going. Though dumating pa po sa time na 2 times akong nag-resign sa job ko dahil sa pressure. But God carried me. And even if I resigned twice, because I was so overwhelmed nga po, I held on. Binawi ko po yung 2 resignation ko kasi gusto ko pang bigyan ng chance yung sarili ko. Like kung paano po tayo binibigyan ng chance ni Lord sa buhay po natin. And by His grace po, regular na po ako sa work last January 2025 and with incentives pa. So, nung nalaman ko po na eligible ako for incentives, sabi ko talaga gagalingan ko pa kasi yung makukuha kong incentives para to sa first fruit ko this year para kay Lord. And today nga po, February 15, exactly ko makukuha yung incentives ko and sabi ko talaga para yun sa Lord kasi kay Lord din naman ang galing yung talino at lakas ko para makapag-work ako and mag-excel ako sa work ko. So, dahil nagtiwala po ako kay Lord, and binigay ko sa Kanya yung best ko dahil alam ko na hindi niya ako iiwan sa lahat ng hirap, sa lahat ng pagsubok, at magiging faithful siya dahil naging faithful ako sa Kanya. Hindi ko po alam kung hanggang saan pa ako dadalhin ni Lord sa work ko ngayon or kung saan niya pa ako ililid, pero alam kong kailangan kong patuloy na pagkatiwalaan si Lord dahil mas better yung plans niya kaysa sa akin. So, let me remind everyone din po na hindi po tayo binibigyan basta-basta ni Lord ng blessings. Siyempre gusto ni Lord na i-share din po natin sa mga taong nakapaligid sa atin yung blessings natin. And I can say po na I am a living proof of God's faithfulness. I started giving my first fruit when I had nothing, just a youth with a little allowance, but today, as a youth pa rin naman, pero may work na. I'm seeing how God has been faithful to me in ways I could have ever imagined. So giving my first fruit was not just about the financial offering. It was about honoring God with everything I have. I gave Him my first, and He gave me so much more in return, not just financially, but in every area of my life. Sa work man po, sa relationships, and even in my family po. Hindi ko ina-expect pero blinas ako ni Lord sa mga bagay na hindi ko inaasahan. He doesn't just look at what you give. He looks at the heart behind it and He honors that faithfulness. Kaya kung may doubt pa po kayo kung kaya nyong magbigay this coming first fruit, let me encourage you po na God sees your heart. Alam ni Lord lahat ng tungkol sa'yo. Yung mga pinagdadaanan mo, yung struggles mo, yung mga sakripisyo na ginagawa mo. Pati na rin yung mga moments na gusto mo nang sumuko. Baka iniisip mo right now, paano kaya ako magbibigay? Konti lang naman yung meron ako. Pero ito po yung natutunan ko sa lahat ng ginawa ni Lord sa buhay ko. Alam ni Lord ang laman ng puso mo. At kahit gaano kaliit yung ibigay mo o gaano man yan kalaki, He sees that act of faith. Mas mahalaga kay Lord kung paano ka magbigay kaysa sa kung gaano karami ang binibigay mo. And here's the amazing part. God also knows the plans He has for you. Plans to prosper you, plans to give you a future and a hope. Hindi para saktan ka. He is a bigger picture for your life than what you can see right now. So, nung nagbigay po ako nung first fruit ko, hindi ko alam kung paano kung makakayanin yung mga challenges sa life ko. Pero God took that step of faith of mine and turned it into something much bigger than I ever expected. It's never about how much you give. It's about the faith you put in the one who provides. So wag po tayong matakot. Because even we are scared or uncertain, we should take that step of faith. God is faithful and He will never leave nor forsake you. He's waiting to show you what He can do with your offering, what He can do with your trust. So let's continue to give our best to God and He will take the rest. Yun lang po. God bless you all po. Amen, amen. Wow, galing. God is good. Yan, nakakahamon po, no? Yeah, just a young woman. Magandang araw po sa bawat isa. I just want to testify to how good and faithful God has been in my life. I began giving my first fruit po year 2021. I was just a youth back. Thank you, thank you. Yan.
So much for that. God is good. God is good. Wow, excited na ako. Talagang, yan, excited na. Yan, actually, Pastor Maricel will still be part of our first fruit. Yan, share pa rin kami. Di ba? God is still good. Amen. So, yan, let's go na to our topic. Dahil nga, ang ating parang first fruit for our first love. Kaya, in relation to our theme for this year, up for His coming. Yan, balikan natin yung mga talagang pagmamahal. At ang ating tema for this month of February is yung loving one another, enduring love in the cold world. Na talaga natin kung meron talagang nangyayari ngayon ay maraming nanlalamig sa pagmamahal sa Panginoon at sa gawain, pero sana hindi tayo maging bahagi ng mga nanlalamig ngayon. Kundi tayo bahagi ng mga napapakainit, yung mga manatili hanggang wakas. Sabi nga, dalawa yan yung manatili o yung mawawala. So saan ba tayo? Saan ba nyo gusto? Sa magpapakainit o magpapakalamig? Di ba? Magpapakasama o magpapakabuti? Diba? Bahagi tayo ng sinabi ng ang magbuti magpapakabuti. Hindi tayo bahagi ng mga masama yung magpapakasama. Sila na lang yun, di ba? Yung kung ayaw nila sa Panginoon. Pero tayo magpapakaseryoso sa Panginoon. Yan, as we prepare for the coming, katulad nung naging sermon ni Pastor Romante last Sunday. Ito ay base naman sa aking senior last Sunday. Yan, ang ating title ay and love in the end, enduring love in the last days. Ay, wala. Ito pala yung ating pass. Enduring love in the last days. Yan, sana po ang ating pagmamahal ay manatili hanggang wakas. Amen. Hindi lang ngayon, lalo ngayon mga, di ba, ang mga usapan ngayon tungkol sa pag-ibig, ay mga break up, di ba? Marami mga naghihiwalay din along the way. Nakakalungkot na ayun ang tema sa maraming mga nagmamahalan lalo sa mundo, ba, yung mga hugot songs, ganyan ang mga tema nila. Pero tayo sa Panginoon nawa ay we will not break up with the Lord. Amen. Talagang mananatili tayo hanggang wakas ang siyang maliligtas, diba? So we will love in the end, love till the end, parang ganun. Yan. Habang i-loading uli ang ating PowerPoint at bumitaw. Sasamayin ka. Sunday, bala ko kung magdala ng first fruit, totoong fruit Kasi meron kaming meron kaming sagingan, umaani. Ang sarap ng mga bunga-bunga. Yan, so gusto natin magdala ng bunga ng saging dito sa Sunday. Sino makatikim pero bibigyan pa natin para kay Lord, parang ganoon, di ba? Love in the end, enduring love in the last days. Ito nga yung verse natin, which is also the verse ni Pastor Abante last Sunday. Yan, so parang na-reinforce yung sermon about this, although iba yung outline niya, yung approach niya. Ito yung ginawa natin. You can expect to be persecuted, Matthew 24:9-13, and even killed, yan, sa last days. Maaaring maranasan to ng yung mga maiiwan, something like that. For you will be hated by all the nations because of your love for me. Then many will stop following me and fall away, and they will betray one another. Diba? And hate one another. Sila mag-aaway-aaway. And many lying prophets will arise, deceiving multitudes and leading them away from the path of truth. There will be such an increase of the sin of lawlessness. Ito yung sinasabi natin na maraming dami ang kasamaan, and that those whose hearts once burned with passion for God and others will grow cold
but hold your hope firmly to the end and you will experience life and deliverance. Wow. Praise God. So, ito rin yung mangyayari sa uling panahon. Nawa ay hindi tayo maging bahagi nga ng mga panlalamig at ng mga pagkawala ng pag-ibig. We want to be part of those who will really endure to the very end. Sabi nga nung last part. Yan. So, 5 bagay patungkol sa mangyayari sa last days. Sana hindi tayo dun sa negative side. So, number 1, na mangyayari sa last days, sabi doon, love will be tested. They will deliver you up to the tribulation and kill you. Yan, talagang susubukan. Magkakaroon tayo ng persecution at pagsubok. Kaya ang tanong, handa ka ba sa ganung mga pangyayari? Are you willing to die for Christ? Diba? Sabi nga, you are not ready to die for Christ if you are not ready to live for Christ. Diba? Kung ngayon pa lang, hindi ka na namumuhay para sa Panginoon, mahirapan ka sa persecution. Kaya make sure na na talagang ano ba yung okay. Yung pala yun. Yan. So make sure na na ikaw ay nasa maayos na na kalagayan ngayon, kasi kung ikaw ay hindi maayos ang relasyon mo sa Diyos, na habang wala pang ganung katindi persecution, para pa pag may persecution na, diba, malamang talagang bibitaw ka na sa Panginoon. Pero kung ngayon pa lang, kahit anong kalagayan, ikaw man ay nahirapan, ikaw man hindi nahirapan, pero go ka pa lang sa Panginoon, kahit anong mangyari, then it's somehow an assurance that you will pass the test of persecution and tribulation in the future kung aabutin natin ang mga ganung persecution. Kasi nga hindi natin kailangan ng maghintay ng great tribulation na tinatawag kasi ngayon pa lang ang dami ng talagang mga persecuted Christians. If you will just read your news, diba, sa Iran, sa China, sa mga Muslim nations, communist nations, talagang napapersecute ang mga Kristiyano, talagang pinapatay pa at that. Sa atin wala mang pantayan, pero syempre alam natin kahit paano nagkakaroon na rin ng pressure among Christians. Lalo ngayon kapag nagkakaroon na ng delineation ng mga conviction at paniniwala, lalo sa issue na ngayon na masyadong naging mainit sa politika at even sa mga communities, na talagang minsan nahahamon ng ang stand ng mga Christians kung papayagan ba natin to o talagang we will denounce it. Diba? Yung katulad nga sa ngayon, ang ating social media ay talagang, at ating ang media at ang lahat ng napapanood natin talagang minsan nakakagulat talaga na we're living in these days na talagang kita ng kasamaan. Hindi mo na kailangan ispelengin, talagang there is so much things going on in our paligid. So there will be persecution. You can expect to be persecuted, sabi ng TPT translation ng Matthew 24 verse 9. Alam natin kaya nga masyadong alam natin, di ba, for example, yung pinag-aralan natin yung rapture, kung kailan ito mangyayari, ito ay mangyayari before the Great Tribulation or in the middle of the Great Tribulation or after the Great Tribulation. In any case, it will happen. At syempre tayo paniwala natin tayo pa mara-rapture before the tribulation. Pero meron din mga katulad nito, kung babasahin mo Matthew 24, it's as if this be during the tribulation na maraming mape-persecute. Kaya nga kung tama ang post-tribulation, na tayo dadaan pa sa pagsubok, ano kaya mangyayari sa mga Christians, di ba? Pero alam natin, meron naman din talaga ngayon. Kailangan nga talagang tayo magpakatotoong Kristiyano kasi nga pag hindi tayo Kristiyanong totoo, malamang hindi ka mape-persecute dahil kasama ka ng mga kabilang ka ng mga sabi nga ng mga ng Bible, ng mga mockers, yung mga talagang hindi naniniwala sa Diyos, at malamang you are hindi ka isipin nila kabilang ka, di ba? So at alam natin yung hindi madali na tumayo ngayon para sa tama, lalo ngayon pag-usapan yung mga issues in the social media, talagang balataktakan ng mga opinion, especially nga kung bakit Christian values na pinag-usapan.
So, number one, following Jesus will cost something. Yan. Can you comment it down below? Following Jesus will cost something. Hello, Brother Eli Gabriel, good morning. Yan, pagsunod sa Panginoon ay tunay na magkakaroon ng presyo. It will cost us something na it will be yung ating reputasyon, yung mga kaibigan natin, at even yung mga bagay na na material na pwedeng talagang mahirapan ka sumunod. Talagang there will be sacrifices in following the Lord. Kaya nawa ay tayo ready to do that. Amen. Let's read the verse. Yan, the cost of following Jesus. Sinabi dito. As they were going along, sabi sa Luke 9:57-62, as they were going along the road, someone said to him, I will follow you wherever you go. Yan, susunod daw siya kay Jesus. Pero sinabi ni Jesus said to him, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay down his head. So meaning to say, kapag sumunod ka kay Lord, dapat handa ka sa anumang kalagayan, di ba? Sabi nga, abuti pa ang mga lobo, mayroong mga lungga, ang mga ibon, mayroong may mga pugad, pero ang sanop man, walang matitiran. Kahit saan, pwedeng tumira sa daan and all that. Ibig sabihin, napaka-inconvenient ng sumunod sa Panginoon. Kaya minsan talaga, kapag inconvenient ang pagsunod mo sa Panginoon, yun talaga ang totoong Kristiyano eh. Dahil imagine, hindi na-apektuhan ng mga pangyayari sa labas. At ganun tayo matagpuan ng Panginoon na talagang tayo ay ready kung ano man ang kalagayan natin, mga mission natin na minsan talagang sinusubok tayo sa anumang kalagayan. Kaya nga kung ikaw ay masyado kang nasanay sa ginhawa, yan, yung for example, parang sabi nga yung pinanganak na merong silver spoon sa bibig. Yung talagang hindi ka na dumaan sa hirap. Mahirapan kang sigurong kapag dumating yung mga pagsubok. Kaya nga minsan yung mayayaman tsaka yung mga nasa magandang bansa, di ba, kapag dumating yung trahedya, hindi nila makaya yung sitwasyon, lagi silang talagang umibigay. Pero tayo mga Kristiyano, minsan masaya pa tayo sa mga nangyaring mga challenges sa buhay, di ba? Pero time will come na talagang will be challenged. At ngayon pa lang, patunayan mo na kay Lord na, Lord, I'm up to it. Kaya ko, di ba? Kahit mahirapan, kaya nga umanga tayo sa mga Kristiyano na kahit bumabaha, umaatin sa church. Yan, halimbawa lang kanyang Halili couple natin, di ba? Kahit anong kalagayan, sumasaba pa rin sa Panginoon. That's a proof na somehow, kapag dumating ang mga persecution, marami pa rin makakasunod. Nawa, isa kayo ron ang talagang makakapagpatuloy pa rin. Kahit harangan ng sibat, di ba? Kahit talagang gano'n man ang mga banta sa buhay. Yan, sabi rito sa verse 39. To another he said, follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. And Jesus said to him, leave the dead to bury their own dead. But as for you, go and proclaim the kingdom of God. Kingdom of God. Wow! So, ano ba ibig sabihin nito? Hindi mo na kailangang ilibing ang mga mahal mo sa buhay. Actually, ang context talaga niyan ay hindi pa talaga patay yung tatay. Parang dati, hintayin ko muna mamatay yung tatay ko bago ako sumunod. Parang iba din yung mga nanay, di ba? Hintayin ko muna lumaki ang mga anak ko bago ako maglingkod. Mukhang nahirapan tayo. Dahil nga sigurado pag hinintay mo lumaki ang mga anak mo, baka masundan na naman yan. Pangalawa, baka mas mahirap. Kaya dapat ngayon pa lang, kahit na may mga baby ka, talagang maraming tayong mga yung sabi nga nila si Pastor Cynthia, isang halimbawa yun kahit na may mga anak, dinadali mga anak sa mga gawain, sa prayer meeting, kahit matutulog sila, yan, kahit na meron silang kalong-kalong, basta nasa gawain siya, hindi siya napapayag. So, kaya no wonder, ganun talaga yung
sustain ni Lord sa kanya, sa kay Pastora, di ba? Ganun commitment. Ang ibig sabihin nga niyan, hindi ka na maghihintay ng perfect condition to serve God. You serve God right away. Amen? Hindi yung, Lord, ito muna, ganito muna, magtatrabaho muna ako, Lord. Mag-asawa muna ako, Lord. Palalaking ko muna mga anak ko, Lord. Mahintayin ko muna mamantay ang mga gulang ko. Lilibing ko muna. Hindi sabi, bahala maglibing ang patay sa patay. Ganun. Sabihin things can happen. Ibig sabihin talagang dapat kang ready sa maglingkod sa Panginoon no matter what. Hindi ka na maghintay. Sabi nga ng Ecclesiastes, kapag naghintay ka ng magandang pagkakataon, wala ka na magagawa. Yun, di ba? So, kailangan, sabi nga ng kanta ni Nanay Lorraine, kung hindi ngayon, at kung ang araw lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay mapaglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Amen, di ba? Kailan ka pa tayo maglilingkod? Pag maputi na buhok mo, ayan, hindi na mangyayari yan. Talagang, kaya salamat sa mga naglilingkod sa Panginoon, kahit anong kalagayan. Palakpakan natin ang mga faithful servant of God. Isang verse pa lang tayo. Pangatlo, sabi dito, yet another one said, I will follow you, but let me first say farewell to those at my home. Jesus said to him, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. So itong taong to, basically ang context ito ay nasa naglilingkod na siya, kasama na siya ni Jesus. Pero paano nagkaroon pa ng pagbabago ng isip along the way sa gitna ng paglaban? Balik muna ako sa bahay ko. Alamin ko muna yung kalagayan ng pamilya ko, papaalam muna ako, etc. Pero sabi ni Jesus ang bigat, di ba? Yung wala sinamang nag-aararo sa bukid at lumingkod pa ang karapat-dapat sa kaharian ko. Ibig sabihin nasa gitna ka na ng paglilingkod, tapos sabi mo next time na lang o kaya sa kanila lang Panginoon ako maglilingkod. Hindi maintindihan ni Lord yun. Kaya nga nagpapapayad si Lord, di ba, ng paraan na tayo ay magiging maayos kahit na anumang kalagayan natin, para wala ka nang dadahilan talaga. Dahil nga talagang dapat anong kalagayan mo ay talagang anumang sitwasyon mo, nasa gitna ka na ng laban, nandun ka na, huwag ka nang bumitaw, di ba? Huwag ka nang umurong pa. Amen. Huwag ka nang umurong pa in Jesus' name. Yan, so as we've said, yan, following Jesus will cost something. Meron talaga yan, it will cost us yung sa pagsunod sa Panginoon, yung pamilya mo, and everything else in your life. There will be sacrifices. Pangalawa, true love for God is proven under pressure. Yan, talagang susubukin talaga ang pag-ibig sa Panginoon. Kaya hindi mo masasabi yung pag-ibig niya kung hindi ka naman talaga na merong isa-sakripisyo, di ba, ipagpapalit. Let's read another verse. Matthew 19:16-22. And behold, a man came out to him saying, Teacher, what good must I do to have eternal life? And he said to him, Why do you ask me about what is good? There is only one who is good. Tapos pinost niya sa usapan. Ano ba? If you would enter life, keep the commandments, sabi niya. Verse 18, he said to him, which ones? And Jesus said, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself. Yan, pagmamahal sa tao, okay siya. Pero yung problema niya, yung para sa Panginoon, and the young man said to him, all this I have kept, what do I still lack? Jesus said to him, if you would be perfect, go and sell what you possess,
and give to the poor, and you will have treasures in heaven. And come, follow me. When the young man heard this, he went out sorrowful, because for he had great possessions. Di ba, nasubok yung rich young ruler, ba? Hinihingi lahat. Sige, pamigay mo lahat. Tayo nga, pamibigay, ang hihingi lang sa atin ni Lord. At the moment, best part of our blessing, di ba? Hindi man lahat, Pero kapag yung mga ganun pala, struggle ka na, isabihin talagang mahirapan kang ibigay lahat sa Panginoon. So dapat ngayon pa lang patunayan mo nang ikaw ay talagang nagbibigay sa Panginoon. So it will be mapapatunayan mo ang pagmamahal mo sa Panginoon kapag ito ay talagang nasubok sa pressure ng pagsunod sa Panginoon. Nawa tayo, kapag tayo tinimbang, sabi nga ng Bible, ay tayo ay ayos, di ba? Hindi kulang. Kundi talagang tayo po ay talagang ang pag-ibig natin sa Panginoon nandun talaga. And everyone say amen and amen. So talagang masusubukan ng kaya nga katulad sinabi ko, yung pagmamahal dito hindi rin pagmamahal din sa Panginoon, di ba? Minsan yung pagmamahal mo rin sa asawa mo, susubukan talaga yan Paano mo ba mapapatunayang mahal mo ang asawa mo? Kapag mayroong naging karibal, di ba? Kapag mayroong tumapat ng kagandahan at ng kalapitan sa iyo, at ang pinili mo pa rin ang asawa mo, di ba? Kaya mas talaga dapat meron kang talagang intelligent choice, yung talaga choice na aware ka na pinipili mo talaga si Lord o yung asawa mo, something like that, na talagang nagpapatunay na na you will never give up on the Lord. Hindi yung konting pagsubok lang ayawan na. Diba? Hindi yung talagang kahit anong mangyari, talagang nandiyan tayo sa Panginoon. Nawa you will prove to God na you will stay no matter what in your love for God. And everyone say amen and amen. Wow, praise the Lord. Kahit anong bagyo, di ba? Katulad sa sermon ni Pastor Abante, di ba? What who shall can separate us from the love of God? Meron kayong mapaghiwalay. Sabi, kahit anuman, kahit problema, kahit pagsubok, kahit mga anghel, kahit mga demonyo, whatever, whoever, ay they can't, hindi nila bibitaw ang pagmamahal sa Panginoon. Hindi sila bibitaw sa pagmamahal sa Panginoon kahit anong mamagitan. Nawa, ganun ang ating commitment sa Panginoon. And everyone say amen and amen. Yung true love for God is proven under pressure. Pangatlo, faith that is real will remain. Yan, yung totoong pagpananapil tayo sa Panginoon, mananatili talaga yan Maging tapat hanggang wakas, di ba? Sana sinipo niyan ang magsasabi na ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Yan, declare nga natin. Ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Habang sinasabi mo yan, ikaw yun, di ba? Tayo yun na, Lord, I will stay to the very end. Ano man mangyari, hindi ako bibigay. Hindi ko kakantayin, gusto ko nang bumitaw. Di ba? Hindi natin kakantayin yan. Talagang para sa Panginoon tayo. And lahat ng nasa Panginoon, magsabi ng amen. Amen and amen. Yan, kaya bilang huling thought, love that cannot endure suffering is not yet mature. Yan daw test talaga yung ating pagmamahal sa Panginoon ay ma-endure ang suffering para sabihin tayo lumalago na talaga. So subukan natin sa maliit na bagay, yung konting inconvenience lang, hindi mo maging dalingan para huminto sa Panginoon. Wala ka lang pamasahe, hindi ka na-attend, di ba? Konting naramdaman lang absent ka agad, gagawa talaga ng lahat ng dahilan. Kaya minsan isang pag-isipan ko, na-impress ako sa thought niya, pinadala ni Lord na kung ikaw ay maraming dahilan para lumipat sa mga gawain, para lang makaiwas ka sa mga responsibilidad sa church, malamang sa malamang the Lord will allow you to really experience reasons why you cannot attend church. Diba? Kung lagi na sinasabi mo na ikaw ay hindi pwede, may sakit ka, and all that, baka lamang sa malamang the Lord will allow you to really have real reasons as to why you will not
uh, uh, go beyond dun sa commitment na ginagawa mo na sa Panginoon. Pero kung ikaw talaga nasa Panginoon, no matter what, then you will really give your 101% sa Panginoon. Kaya let's prove that this Sunday, sa ating first fruit, sa ating paglilingkod sa Panginoon, mag-commit tayo and do things for the glory of God. And everyone say, Amen. So nawa kapag tayo na test, talagang we will pass the test of proving our love for God. So let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po na talagang you continuously remind us na talagang ikaw ang unahin namin, na ikaw maging priority namin, at talagang kami ay hindi maapektuhan ng mga nangyari sa paligid namin. In Jesus' name, Kaya Lord, work in our lives, work in our families, Lord, nawa maligtas pa rin ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, at nawa magpatuloy kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, at tunay na matagpuan mo kami na talaga ang pag-ibig namin sa iyo ay nandun na lamang, O God. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Pagpalagi mo pa kami ang umagang ito, ang lahat ng mga gawain, ang lahat ng house church, ang lahat ng mga simbahay, ang lahat ng mga opportunities na talaga kami makapaglingkod sa iyo. Nawa, huwag namin sayang ito at magbigay kalwalatian sa iyo, Panginoon. Kapalagi mo po mga birthday, mga nag-anniversary, at mga patuloy na kagalingan, kalakasan sa mga nangailangan ng kagalingan, kalakasan, provision sa lahat ng mga nangailangan namin pag-aayos sa mga pamilya, O God, at sa mga relasyon, in Jesus' name. At lahat ito magbigay kapurihan sa iyo, Panginoon. Kaya salamat sa iyo namin patuloy na ibibigay lahat ng kapurihan. And everyone say, Amen and Amen. Praise the Lord. Yan, natapos na naman po ang ating isang oras na discussion. Nawa, magpatuloy tayo sa Panginoon no matter what. At tunay nga na ibigay natin ang pinaka the best even this Sunday para po sa ating Malolos House Church, para sa ating sa lahat ng ating magawain. Amen. Ayan. At sa lahat ng mga house church, soaking night mamaya, sa lahat ng aming mga pupuntahan, lahat aming follow up, Lord, na baka ikambaliw lahat in Jesus' name. Kaya ito po kami dalang sa pangalan ni Jesus, and everyone say, Amen and Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Yan sa pangalan ng Every Gising. Tayo magkikita-kita tomorrow 7 a.m. dito pa rin sa Every Gising is a blessing. God bless, shalom, shalom. Sapat, ito ang lagi aawitin ko para sa'yo, Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang lagi aawitin ko para sa'yo, Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord.
sing every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. I begin sing